Isa-isa yung mga grupo ko. Basta isa lang kami ng natutunan na huwag tayo malamig sa ating Diyos. Kagaya nga nasabi ni Ate Mitch na diba tuwing umaga kasi ang hawak natin cellphone agad. Di man lang tayo marunong mag-thank you God kahit simple thank you lang, kahit doon tayo pray. Huwag natin bibigay yung sarili natin sa mga pahirap na bagay. So short testimony lang. Sa ito, mga nakakata ng evening watch nito, alam nila to na lagi ko itong pinakwento sa inyo na naglamig ako sa ating Panginoon. Dati araw-araw ako sa church Monday to Friday. Yan, Saturday na totoo ko yan. Pero one time, one week ako wala, nadibago ako sa sarili ko. Bakit parang nagbago ako? Or bakit nawala yung pag-iinip ko sa ating Diyos? Kumbaga napalitan siya na ang lamig. Kumbaga nga, marami akong Okay, nakapag-pray na siya. One minute.
matapos ang group 1. Mauna po ang group 5. Ayan. Sino po ang magtutok sa inyo? Si Ate Angge? Ate Angge, dito na. Yan. Sunod po ng group 5, group 3. Sunod po doon, group 1, group 4, and group 2. Good afternoon po. So yung naging sharing namin sa group namin is napakarami. So sabi nila madami silang natutunan. Madami silang nakuhang knowledge na about sa tackle natin ngayon. So sabi nga sa una kanina is live to please God. So sabi niya mga ka-group ko is kailangan daw natin muna talaga i-please yung Panginoon. Then sabi ni Kuya AJ kanina, bago natin pasayahin yung ibang tao, kailangan pasayahin muna natin yung Panginoon. Bago natin unahin yung ibang tao, yung mga bagay na hindi naman alam natin na hindi importante, kailangan natin mas unahin yung Panginoon sa buhay natin. Then yung pangalawa is seek the King, hanapin natin yung Panginoon sa buhay natin kasi napakahalaga na makita natin kung sino yung tunay na Panginoon sa buhay natin. So sabi nga, may kailangan tanggalin yung Panginoon sa buhay natin para makita natin yung katotohanan. Hindi natin makikita yung tunay na kahalagahan ng Panginoon sa buhay natin kung wala siyang tatanggalin na humahad lang para hindi natin siya makita. So madaming, alam natin madami tayong plano, madami tayong binubuong goals sa buhay natin. Yung future natin hindi natin alam. Pero alam ng Panginoon kung ano yung patutunguhan ng buhay natin. Basta unahin natin siya sa puso natin, makita yung tunay na pagmamahal at makita na namumuhay talaga sa atin yung Panginoon. So napakahalaga talaga na mayroong isang Panginoon sa buhay natin. Dahil kapag mayroong Panginoon sa buhay natin, kontrolado niya yung lahat. Nagiging posible, yung imposibleng alam natin, hindi natin kayang gawin. Kasi kung mananahan tayo sa sarili natin, hindi natin kayang gawin yung mga bagay na yun. Kaya nagpapasalamat ako sa buhay ng bawat isa na nakita natin kung ano yung tama. Na sa murang edad natin, nakita natin na merong isang Panginoon na handang tumulong para sa atin. Nahihirapan man tayo, masaya man tayo, or naman yung mga bagay na nararanasan natin, patuloy tayong magpasalamat dahil siya lang yung tumanggap sa atin sa kabila ng mga pagkakamali natin. Kasi kung yung iba, magkamali tayo sa kanila, nahihirapan silang patawarin tayo. So kailangan tayo din, wag nating pahirapan yung sarili natin para mag-stuck sa isang bagay na kapag may nagawa sa iyo yung ibang tao, kailangan patawarin mo siya. Kasi may isang ama na naging ehemplo sa iyo para magpatawad sa ibang tao. So, yun lang. Yun lang daw. Ayan, thank you po, Group 5. Next po, Group 3. Group 3. Sino po? Yan, Kuya Dexter. Palakpakan pala nila ng Diyos sa kanyang buhay. So, yung natutunan namin. So, yan, bilang isang kabataan. So, since lahat naman siguro tayo dito kabataan. So, yun, sa panahon ngayon, bilang isang influensya ng kaibigan, influensya ng kaklase, influensya ng paligid natin. Pero, sabi nga, yun, bilang parang personal testimony. No? Parang, yun, nung pumasok ako nung college, aminado ako na maraming nagbago spiritually and kung paano ako makitungo sa mga nakakasalamuha ko. So, yun, nag-shake yung faith. Minsan, natatanong sa sarili kung napag-please pa ba yung Panginoon, kung yung ginagawa ko is kung sasabihin or tatanungin ba ako ng Panginoon kung napag-please ko siya. Siguro minsan masasabi ko na hindi. So yun, dun tayo sa time na nagtatanong tayo sa sarili natin minsan. Yun nga, nagkakaroon tayo ng realization na kung tama pa ba yung mga ginagawa natin. So yun yung nagiging breaking point natin. Doon tayo nagsisimula ulit. Pag once na nakita natin na may mali. So nakita natin na may
hindi tama, doon tayo nagsisimula ulit. Bilang isang kabataan, syempre, kailangan na-please natin yung Panginoon lagi. Sabi nga nila kanina, kung makikita ka ba ng iba, paano ka ba mamuhay? Na Kristiyano ka pa rin ba kung kasama mo yung mga barkada mo? Kristiyano ka pa ba kung nasa eskwela ka? Kung nandun yung sa pang-araw-araw na pumumuhay. Sabi nga ni Kuya Lenny, natandaan ko lang dati, mga evening watch, yun yung parang tumatak din sa akin. Yung pagiging isang Kristiyano daw, hindi porket walang nakakakita sa'yo, hindi ka na Kristiyano. Yung pagiging Kristiyano, lifetime, parang commitment dyan sa Panginoon na sino man yung nakakakita sa'yo, wala man nakakakita sa'yo. Sabi nga din ni Ate Kian kanina, wala mang personal na nakakakita sa atin, pero merong Diyos na tumitingin sa atin. Ano man yung mga ginagawa natin, ano man yung mga kinikilos natin. So yun, bigay sa kabataan, please God and seek first His kingdom. Thank you, Group 3. Next po, Group 1. Kuya Dave. So di ko na isa-isa yung mga grupo ko. Basta isa lang kami ang natutunan na huwag tayo malamig sa ating Diyos. Kagaya nga nasabi ni Ate Mitch na diba tuwing umaga kasi ang hawak natin cellphone agad. Di ba lang tayo marunong mag-thank you God kahit simple thank you lang, kahit tulad tayo pray. Huwag natin bibigla yung sarili natin sa mga pahirap na bagay. So short testimony lang. Sa ito, mga nakakatagal ng evening watch nito, alam nila to na lagi ko itong pinakwento sa inyo na naglamig ako sa ating Panginoon. Dati araw-araw ako nasa church Monday, Friday, yan, Saturday, Sunday na dito ako yan. Pero one time, one week ako wala, nadibago ako sa sarili ko. Bakit parang nagbago ako? Or bakit nawala yung pag-iirip ko sa ating Diyos? Kumbaga napalitan siya na lamig. Kumbaga nga, marami akong ginagawa nun, pero dapat parang iniisip ko na yung time management ba? Kumbaga wala ka sa ating time management is mawala din. Kumbaga kasi ba, sayo ko sa kalawang ko rin ito, kamo natin yung versikulo siya. Magbigay tayo ng aayon sa ating Diyos. Ibigay natin yung kung ano yung napipulian natin sa Kanya. Huwag natin ibigay yung napipilitan lamang tayo. Kagaya nga po na, example mo natin Mitch na umaga, kumbaga bibigyan po tayo ng 1 milyon. Bibigyan po tayo ng 1 milyon kapalit ng buhay natin. Diba hindi po natin tatanggapin yun? Diba pipili natin kung ano yung buhay natin? Kumbaga, yung isang buhay na po is worth more than 1 million pesos. Tama po ba? So, ilang po, wag po natin kakalimutan or huwag tayo malamig sa ating Panginoon. Lagi natin pagtulan na pansin natin. Thank you po, Group 1. Parang yung tema lang natin ngayong taon, di ba? No turning back. Okay? So, next po, Group 4. Sino po? Ate Casey. So, sa amin po, sabi ng isa, wag daw mag-focus, wag po mag-focus sa sasabihin ng ibang tao kasi kung doon kayo makikinig, walang since may sinasabi nila kung parang laban lang sa inyo, tapos laging kay Lord lang mag-focus. Then, about sa friends naman yung isa, sabi niya, doon daw kapag parang piniplease na yung mga friends niya, nalalayo siya kay Lord. So, ngayon, ang ginawa niya, nilayo niya yung mga friends niya. Kasi, di ba nga sabi, live to please God. Sabi ganun. And, about naman sa problem din minsan, dun sa always seek God. Kasi, dati sa akin, nung kapag may problema, akala ko dapat lalayo kay Lord, magpahinga muna. Pero na-realize ko habang tumatagal, parang kailangan mas hanapin ko pa si Lord. Kasi doon ko nahanap yung bang peace ng peace of mind. May peace ako sa kanya kasi si Lord, siya yung Prince of Peace. Then, dapat daw may kusa. Huwag yung ikaw yung inaaya, dapat ikaw mismo yung mag-aaya. Then kung ano yung will, yung mga natutunan nila, kung ano yung will ni Lord sa buhay mo, yun yung sinunod mo. Kasi kapag sinunod mo yung will mo, mas malalayo ka, parang puro closed doors ba yung nakaabang sa'yo sa dulo.
Dahil iba din daw yung pinaalam sa pinaalam. Gets ba? Iba yung pinaalam sa pinaalam kay Lord. Then, kapag sabi ni Kuya Khalil, kapag daw feel mong nasa-separate ka kay God, doon ka dapat mas lalong mag-make ng time para kay Lord. Then, yung last naman, hanapin ng sarili kay Lord and huwag sa ibang tao. So, yun lang po. Tanggap yun. Thank you. Group 2. Ay, Group 4, sorry. Group 2 po. Ang last group. Pero hindi yan magpapahuli. Ayun, kaya. Ayun, syempre, di ba, sa school, sa church, sa bahay, umaalis tayo. And then, iba-iba yung nakakasama namin. Syempre, natin. Dito sa church, nakakasama natin yung mga kapwa-Kristiyano natin. Dito sa school, mga classmates, sa bahay, yung pamilya natin. And yun, bago kong pigsaan, share ko muna yung 6 na taon na ako nandito dito. And bago ako makauwi ulit dito, nasa Laguna ako, nag-ministry, kasama yung mga churchmate ko, dito sa Sunday school, nagtutulong ng mga bata, nag-ministry din sa dance ministry, core leader sa mga youth, and then yung simula nung inalis ako ng Lord kasi kinailangan ko ng umuwi dito sa amin. Feeling ko, yung pakiramdam na parang iniwan ako. Yung pakiramdam na parang napalayo ako sa Lord. Then syempre, pag naaalala ko yung church doon sa Laguna, naaalala ko na, ay, may ganyan, pag workers, may divine, may Sunday school. Yung parang yung mga ginagawa ko sa church, naaalala ko yung lahat. Parang nag-miss ko yung ganung bagay. Then dumating yung time na, syempre nalulungkot ako, minsan umiiyak na lang ako mag-isa sa kwarto, ganyan. Then minsan tinatanong ako ng mga, syempre sa pamilya namin, tinatanong ako bakit hindi mo ba maiwanan yung church doon? Ano ba yung hindi mo maiwanan doon? Then, yun yung nagpa-realize sa akin na dapat hindi ako malungkot or dapat hindi ako umiyak na gano'n. Then, pina-realize sa akin ng Lord yun lahat. Then, ayun nga, may binigay sa akin yung Lord, may binigay sa akin, then hanggang sa pumasok sa akin na, bakit kaya hindi ko dalhin dito yung ginagawa ko dun sa church namin sa Laguna. Then, sinabi sa akin na, hindi ibig sabihin na wala ka sa church, hindi ibig sabihin na wala ka sa Laguna, ganyan. Ano man yung ginagawa mo para sa Lord, yun yung ministry mo sa Kanya. Then, dinala ko dito sa amin, nag-Sunday school kami ni Ate Mitch. And then, nagkaroon nga ng youth dito. Then yun, uma-attend kami. Then, ayun nga, tulad sa pagpunta natin sa school. Ayun, dapat maging isa tayong magandang halimbawa sa mga taong nakapaligid sa atin. Ganun, hindi yung kapag nasa school tayo, open natin yung liwanag natin. Ay, pag nasa church tayo, open natin yung liwanag natin. Then kapag wala, i-off natin. Kasi hindi sila yung kasama natin. Hindi dapat gano'n. Dapat panatilihin natin yung ilaw natin na ganito ako Dapat ma-share mo din yung naranasan mo. Yung, di ba, syempre ako naranasan ko, sobrang saya pag nasa church. Kasi yung, may kasalo ka May kasalo ka sa kalungkutan mo. May masasharean ka kapag gusto mo ng payo. May mag-share sa'yo. Kaya, ayun, lagi natin, kapag feeling natin wala tayong makakaramay, feeling natin nalalayo tayo, ganyan. Feeling natin nag-iisa tayo, ganyan. Lagi lang tayong lalapit sa Lord. Lagi lang natin isisik yung Lord. Lagi lang natin siyang hanapin. Kasi once na nakita ng Lord yung puso mo na nagpapakababa, na makilala siya, na hindi na hayaan na mapunta ka pa sa iba kasi gusto ng Lord na mas malapit tayo sa Kanya, na sa Kanya lang tayo lalapit. Ganun kasi yung Lord Gusto niya na lahat, gusto niya na sa Kanya yung focus natin. Gusto niya na dito ka sa church kasi ako yung may kakayahan na i-provide yung lahat ng pangangailangan mo, lahat ng kalungkutan na nararamdaman mo, lahat ng, syempre, bilang kabataan, tulad nyo,
siguro may mga mas bata pa dito. Siguro medyo bubol na lang yung iba kasi natin yung friends ko. Ganyan. Maganda yun kasi nagiging magandang halimbawa tayo sa mga kaibigan natin. Ayun, pero tandaan natin na bilang Kristyano, huwag tayo magiging flashlight na mamamatay yung liwanag kapag iba yung kasama, di mabiliwanag lang pag sila na yung kasama natin. Ayun, lagi natin isip ang Lord, lagi natin siyang hanapin kasi kapag nahanap natin siya, hindi na tayo ayaan na makalaya pa. Kasi hahanap-hanapin niya pa rin tayo kasi gusto niya na lagi lang din natin siyang hinahanap. Ayun, hanggang dun lamang at sa Diyos ang kapurihan. Thank you, Bruto. So, palakpakan po natin ang Diyos sa ating pong mga buhay. Malakas po na palakpak. Amen? Kaya nga na napakabuti ng Diyos, no? Napakadami nating natutunan. At pagkatapos po ng ganyan na may natutunan tayo, let's apply now. Application na po tayo. I-apply natin sa araw-araw. So, ngayon po, ipag-pray po natin ang ating pagkain. So, at ang ating birthday celebrant, no? Siya po yung nag-sponsor ng ating merienda today. Napakabongga po ng ating merienda. May pa-Jollibee po siya. Ayan. Let's sing muna ng happy birthday. Pwede mo magtumayo lahat. Kuya, lumisikap sa harap. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang natin sa iyong pagsilang. Maligayang bati. Happy birthday, Kuya Luis. Sabihin mo. Thank you, Ma. Yan lang. Wish mo na. Ayan, namatay. Pakisindi po. Wish daw. Happy birthday, Kuya Luis. More candles to glow. Ayan, 16. Pabigyan natin siya ng 16 claps. Ayan, magpatuloy ka lang sa Panginoon. Mas lalo mo siyang hanapin, no? Ayan. God bless you. At ipag-pray po ni Kuya Lloyd ng ating birthday celebrant at ang ating merienda. Sige po tayo po tumayo. I-tune po natin ang ating mga kamay kay Kuya Luis. Extend po natin ang ating mga kamay. Sige po, tayo po patuloy na manalangin sa ating Panginoon. Dakila po namin Diyos na banal at mapangingin sa lahat. Minsan po, Lord God, patuloy po kami dumudulog sa inyong harapan. Maraming salamat po, Lord God, sa panibagong araw at pagkakataon na pinagkaloon niyo po sa amin, Lord God. Lord, sa mga oras na ito, patuloy po kami nagpapakababa, Lord God, nagpapadarapa, Lord God. Ugasan niyo po kami sa naman pong kasalanan na nagawa po namin, Lord God, sa tiyahan po ito, Lord. Sa mga oras na ito, Lord God, patuloy po yung nilalapit ng aming kapatid na si Luis, maging sa lahat po ng mga kabatiran na nagdaraos at magdaraos po ng kanilang karawan, sa ban po ng Agosto, Lord God, kayo po yung bahalang mamuna sa kanilang mga buhay, kayo po yung bahalang magbigay ng kaalaman, katalinuhan, Lord God, karunungan, lakas ng loob, Lord God, nagsagayin na naman po yung kanilang kaharapin sa kanilang pang-araw-araw na pumumuhay, especially sa kanilang spiritual life. Isang pagtagumpayan po namin ito, Lord God. Pagtagumpayan po nila ito, Lord God, dahil naniniwala po kami na wala pong kapagsubukan ang pinahintulutan niyo pumasok sa aming buhay nang hindi niyo po alam na kaya namin ito, Lord God. Lord, kaya Ama, sa buhay po ng bawat isa, patuloy niyo po pangunahan ng aming mga buhay, magkaroon po po nawa ng buhay na magagamit po ang aming kapatid, Lord God, sa inyong ministry, Lord God. Lord, ganun din po sa aming pagkain na pagsasaluhan, maging buhay at kalakasan po ito, Lord God, sa aming physical na pangangatawan, Lord God, na kayo po yung bahala magbalik kay Kuya Luis ng mga biyaya, Lord God, na naman po yung kanyang gawin, is may mapagtagumpay niya po, Lord God, na may katalinuhan at kalakasan na nagmumula lamang sa inyo. Lamang po ang aming isang panalangin, purihin ka sa pangalan ng mga aming mga Jesus. Happy birthday! So, makakaupo po muna tayo. Isi-serve na lang ang ating Jollibee.
Thank you ulit, Kuya Luis and Tech Brown family. Hindi po tayo naka-sandwich ngayon. Or naka-biscuit. Christian ngayon, naka-Jollibee. At ang ating juice po, gawa yan ni Teacher Ressie. Yan, buko panda. Kaya pag walang lasa yan, sa kanya kayo magreklamo. Thankful ako kay Lord dahil panibagong taon na binigay niya sa akin. Panibagong pagsubok na kasama ko siya. Basta kahit anong mangyari, kapit lang kayo doon. Sorry. Anong wish mo para kay Kuya Luis? Wish ko po kay Luis na pagputahin niyo po yung pag-aaral na huwag niyo po kakalimutan yung Diyos kahit marami pong ginagawa sa Yun, thank you Kuya Renzo. Mga double cuts ni Kuya Luis yun eh. Ikaw Kuya Floyd, anong wish mo kay Kuya Luis? Kaya po na pagbutihan po yung paglilingkod sa Panginoon. Kahit busy po siya sa mga school works. Unahin pa rin po natin ng Panginoon kasi alam naman po ng Diyos natin ang pinagdadaan. Thank you Kuya Floyd. Oh, narinig mo yun. Ha, makinig ka ha. Next po Kuya Jericho. Po kay Kuya Luis na pagputihan niyo po yung pag-aaral niya, hindi po siya malalang sa Panginoon. Next, sino ba? Kuya Kalin. Anong wish mo para kay Kuya Luis? Gusto mo para kay Luis, palagi mong unahin si God palagi kang maging kuya para sa lahat. Kuya Ezekiel. Nagpapasalamat po. Wish na po kay Luis na tuloy-tuloy po yung accomplishment ko na nakakamit niya tapos long live life. Next, Kuya Andrew. Ano gusto ko sabihin kay Kuya Luis? Kuya Luis, salamat! Sana huwag ka tumigil magpuri sa Diyos. Ang sika naman yun. First, Kuya Arvin. Wish ko po kay Kuya Luis yung pagpatuloy niya po yung pag-aaral and then yung huwag po siya magmalamig sa Panginoon. Kuya Albert. Hindi naman papatalo yan. Gusto ko kay Kuya Luis na Wala. Wala siya masasabi. pagputihan niya lang yung pag-aaral palagi niya sa Panginoon. Thank you, Kuya Albert. Kuya Lester. Wish ko po kay Kuya Luis mag-aaral po siya ng mabuti. Tunahin niya po yung
kasi ito po yung makutot and maglaan po siya ng oras para sa Diyos. Thank you, Kuya Lester. Siyempre, yung mga teachers. At Teacher Ressie, ano yung wish mo kay Kuya Luis? Happy birthday, Louie! Nasaan? Mag-ibig ako ng manalo. Ako yung pinakamahabang nakapasabi ng pangalan. Ano? Happy 18. Ilan taon mo na ba? Okay, happy 16th birthday kay Luis. Salamat sa buhay niyo, sa buhay ni Kuya Dave, mga kasama niyo, napapagaan yung trabaho. Salamat sa pagsuporta. Salamat hindi kayo napapagod sa kakautos namin. Huwag kayo mapapagod kasi ginagawa niyo hindi para sa amin, para naman sa Lord. So mahaba ang buhay pa, pagkaroon ng Lord sa'yo, karunungan, katalinuhan, yung mga skills mo, ipag-amin mo sa Panginoon. So yun lang. Mag-iingat ka palagi. Happy birthday, Luis! So, yung wish ko naman para sa iyo, no? Pagpatuloy mo yung pag-aaral, at mas lalong lumalim ka pa sa Panginoon, no? Kahit na mag-college na kayo, lagi pa rin kayo umatid, huwag na huwag mo kakalimutan ng Panginoon na mahalin mo yung mga taong nagmamahal sa iyo. No? At sabi ko nga, napakapalad nyo kasi nandyan kayo, natagpuan kayo ni Sir Tekram, kaya pahalagahan nyo yung bawat blessings na dumarating sa inyo. At lalo-lalo na yung mga taong nagmamahal sa inyo, pahalagahan nyo sila. So, si Ate Angge, syempre di naman papatalo si Ate Angge. Anong wish mo para kay Kuya Luis? Happy birthday, Kuya Luis. So, wish lang namin sa'yo ng Children Ministries. Ipagpatuloy mo yung mga bagay na gusto mong gawin. At lagi mong surrender kay Lord lahat ng plano mo. Dahil alam naman natin na mangyayari yung mga bagay na yun kung yun yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. So, yun lang. Ayun. So, tsaka thank you talaga sa inyong dalawa ni Dave, tsaka Luis, kasi totoo yun, no, napapadali yung trabaho namin, kaming tatlong mga teachers nyo sa children. Dahil sa inyo, hindi kami masyadong nahihirapan. Lagi kayong tumutulong, lalo na kapag children's ministry, tagahakot, ganyan. Oo, grabe. Talagang yung sacrifice nila, tsaka yung willingness nila na tumulong. Nakikita namin yun sa kanila. Kaya wag na wag kayong magsasawa, no? Luis, Dave, and friends, no? Yung mga kuya natin dyan, wag na wag kayong magsasawa. Kahit children ministry, youth fellowship, no? Lagi kayong nandyan, hindi kayo nawawala. Kaya thank you so much. Ang Panginoon ang bahalang magbalik sa inyo, no? Kung napapagod man kayo, ang Panginoon ang magbibigay sa inyo ng kalakasan, no? At yung kung ano man ang plano nyo sa buhay, mangyayari yun basta ipagkatiwala nyo sa Panginoon. Lagi lang tayo mag-pray, lagi maglingkod, huwag tayo mapapagod. Yun. Nabusog po ba? O hindi yata kinain? Hindi kinain, nahihiya? Ba't hindi nyo kinain? Kung yung mga children, siyan ako, buto na lang ang natira. Renzo, masarap daw ba? Hindi ako yung sila. Pinapatanong nila masarap daw. Ha? Bigyan pa ng isa to. Hindi daw masarap. Ubus na yung spaghetti, hindi daw masarap. Lahat po ba nabigyan? Baka mamaya merong hindi nabigyan sa inyo. Juice! May extra pa juice dyan? Kung sino yung gusto umulit, meron pa po doon. Masarap ba yung juice? May lasa? Matabang daw! Lagi talaga rin ako matabang. Inumin ko na.
Wala na? Lahat yata okay na. Kung sino pa po yung gusto magpa-refill, meron pa po dun sa likod. Pwede pa po kayong humingi. Lasang kamay daw ni Tita Resi yung Diyos. Hindi ka ba daw pwede mag-asawa? Matabang tao. Oo na lang daw, oo na lang. Pagtsagaan nyo na, kayo naman eh. Ay, wag kayo. Yung kamay niyan, yung kuko niyan, nakaano pa. Naka-nail arts pa. Hindi pala yung ano, hindi pala yung kukupandan. Ano? Hindi yun? Hindi pala yung kukupandan. Kukupandan. Pauso, kukupandan. Ay. So, okay na po yata lahat, no? Pwede na po tayong mag-closing prayer. Ano, hindi pa daw, kumakain pa to si Renzo. Kumakain pa si Renzo eh. Ay, hindi pa pala natin na-announce. Announcement lang po, no? Every Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, meron po tayong evening watch. Yun po ay 5:30 onwards, 5:30 p.m. onwards, no? Tapos, kung hindi naman po kayo available ng hapon, meron po tayong pang madaling araw, 5 a.m. Dawn watch naman po yun. Yun po, sama-sama na. May kananayan, katatayan, kabataan, bata. Pero ang evening watch, exclusive siya for youth. Pero pwede naman sumama yung mga bata din. Tapos, ang ating po, youth fellowship, ginagana po ito every third Sunday of the month. So, lagi naman po namin yung ina-announce sa GC. Kung meron po dito na hindi pa kasama sa GC natin, i-approach nyo po kami para may add po namin kayo sa GC. No? Para updated po kayo sa mga announcements po natin. Ano pa? Ayun, tuwing Sunday, meron po tayong Sunday worship service. 8:30 a.m. naman po yun. At ang ating midweek service, every Wednesday, 5 p.m. naman po yun. Napakarami po natin mga gawain, no? Huwag po natin hayaan na sa isang linggo, hindi tayo nakaka-attend kahit isa man lang doon. Sikapin po natin na nakaka-attend tayo lagi. Habang available tayo. Sabi nga ni Ate Kayan kanina, di ba? Habang, ayan, nag-aaral pa lang tayo, may time tayo. So, let's give our time to God, no? At yung gusto po, i-open po namin pala yung children's ministry. If gusto nyo pong magturo, kung gusto nyo mag-commit sa children's ministry, open na open po ang children's ministry. Tatlo lang kaming teacher doon. Kaya medyo mahirap minsan kasi sobrang dami ng mga bata. Kung gusto nyo ma-experience magturo, kung gusto nyo ipagamit ang inyong buhay sa Panginoon, go! Open na open po ang children's ministry. Sa music din daw, tuturuan po kayo ni Kuya Dave. Kung sino yung gustong mag-commute. Si Dave daw magtuturo sa inyo. Kung gusto nyo mag-drums, mag-gitara, mag-bass, mag-piano, yan. All-in-one na siya. Ayaw nga pala, wala pa kayong group picture na. After na lang ng closing. Sige po, inanya ako po lahat na tumayo na tayo po ay mag-closing prayer. Inatawagan ko po si Kuya Allen para pangunahan po tayo sa closing prayer. Sige po tayo po ibulit mo na lang.
Ama naming Diyos na banal na kailan makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, dinadakila ka namin sa aming mga buhay, at inilala ka namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon Diyos, salamat po sa araw na ito na naidaos namin, Panginoon, kasama ka namin ng matagumpay, Panginoon, ng gawain ito, ng fellowship, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa iyong pagsama, sa iyong proteksyon, sa iyong gabay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nandun, O Lord God, bilang mga kabataan, Panginoon, ay nandun yung nagagamit na ang mga buhay sa iyong ministeryo, Panginoon. At, O Lord God, bilang mga kabataan ay nandun yung handa rin kami magpagamit sapagkat walang saysay ang buhay namin kung hindi namin ito ipapagamit sa iyo, Panginoon. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga salita mo na aming napagpulayan sa mga oras na ito. Nawa at ito'y maging kalakasan, Panginoon, sa aming pang-espiritual na pamumuhay. Nandun yung mamuhay kami, O Lord God. Nandun yung lagi ka namin mamuhay kami, O Lord God, na lagi ka namin hinahanap, Panginoon, na lagi namin, O Lord God, ikaw muna bago ang iba, Panginoon, na ikaw muna, O Lord God, ang siyang aming unahin bago ang ibang mga tao, pagkat, O Lord God, patid mo, ikaw ang mas nakakapatid, Panginoon, ng aming lubos na pangailangan, Panginoon. Nandun din po, O Lord God, na unahin namin ang iyong kaharian, Panginoon. Unahin namin, Panginoon, ang iyong kagustuhan, Panginoon, sa aming mga buhay, sapagkat, O Lord God, na kapag kami ay lumiko, kapag kami, O Lord God, ay tumaliwas, Panginoon, sa mga plano mo sa aming mga buhay, ay walang mangyayari, Panginoon. Masasayang lang, Panginoon, ang mga panahon na kami sumaway, Panginoon, sapagkat nandun yung babalik at babalik rin kami sa kung anumang mga plano mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa anak mong ginamit. Nawa, O Lord God, pagpalain mo siya ng lubusan. Nandun yung mas pagpalain mo siya kasama, Panginoon, ng kanyang buong sambahayan, Panginoon. Ng ano man ng kanyang ginagawa, na kung ano man, O Lord God, ang kanyang pinagkakabalahan sa mga panahon ito, Panginoon. Nawa, O Lord God, ikaw lamang, Panginoon, siyang laging manguna, maghari. Pagpalain mo siya, ingatan mo siya, Panginoon. Gabayan mo siya, proteksyonan mo siya, Panginoon. Nandun, O Lord God, yung mas lalo mo siyang gamitin sa iyong ministeryo, Panginoon. Na kung ano man ang, O Lord God, ang kanyang kagustuhan sa kanyang buhay, nawa ito'y masunod, Panginoon, ng ayon lamang sa iyong kalooban. At salamat din po, Panginoon, sa mga kabataan na naglaan ng oras sa youth fellowship na ito. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Patid mo, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya ikaw na po siya mauna dito. At dalangin din po namin sa aming kanilang pag-uwi, sa aming kanilang tahanan, Panginoon. Nandun yung, O Lord God. Dalangin po namin ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon sa buhay ng bawat isa sa amin. Nadala-dala namin, Panginoon, ang mga salita mo na tunay na galak sa aming mga puso, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Wala po muna ang uwi. Mag-picture taking po muna tayo. Group picture. Sige po, yung iba po, pwede na po pumunta dito sa harap. Yung iba po,